Aba, teka lang, bakit parang may nag-e-enjoy na tatay dito? For today's vlog ay ilalabas pala namin itong dalawang bata. So sa hindi pa pala nakakakilala sa pangalan ng dalawang anak namin, itong panganay ko pala ay Zabjel Zak. Asawa ko pala ang nakaisip niyan kaya siya ang nagbigay ng pangalan dyan. May ibig sabihin pala yung name niyan, tanong ko na lang ulit kapag nagkita na kami ng asawa ko. At dahil nga nandito naman siya na yung nag-aasikaso sa mga anak namin. Tuwing weekends lang kasi siya nauwi dito sa amin kasi naa-assign yan sa iba't ibang lugar. Kaya gano'n na lang kasabik na makasama siya ng dalawang bata kasi minsan na lang sila magkita. At eto naman yung bunso namin, kinukulit na yung papa niya, siya naman daw yung bigyan ng atensyon o bihisan. Ayan, kinuha na yung damit, binibigay sa papa niya. Ginak, ngaragan niyo na ang papa niyo, minsan lang naman yan dito. Eto na nga, tinuruan pa siya ng anak ko kung ano unang isusuot. Yung pangalan naman pala ng bunso namin ay Zakia Zoe. Siyempre, yung asawa ko na naman ang nagdesisyon niyan. Kailan kaya ako pagbibigyan nito? Baka naman pag nagkaaso na kami doon na ako pagbibigyan nito. At alam nyo ba na ngayon lang din namin na-realize ng aking asawa na ang pangalan ng mga anak namin ay mayaman sa letter Z? Mula ba naman sa pangalan, middle initial at apelido ay may letter Z? Sanchez at Mendoza kasi yung middle initial at apelido nila. O diba, ano ka dyan? Pagkatapos pala naming mag-asikaso dyan, gumayak na rin pala kami at bumiyahe. At wala pa nga kami sa kalagitnaan ng biyahe namin ay may isang bata na namang nagpupumilit dumede. Ayan, binigay ko na nga muna sa lolo niya at akalain nyo yun. Tirik na tirik lang naman ang araw pero naghahanap sila ng star at moon. Believe din talaga ako sa mga naiisip natin gawin para lang malibang yung mga bata, ano? Eto nga, nagpa-cute-cute na rin sa camera at sabi ko ay kumaway-kaway ka na rin dyan. Itong bunso ko ay medyo naaaliw na nga makita yung mukha niya sa camera. Na talagang kabaliktaran sa kuya niya. Yung kuya niya kasi ay parang may allergy sa camera. At nakarating na nga kami dito sa pupuntahan namin. Marami namang mall ang malapit sa amin. Pero dahil nagsawa na nga ang mga bata sa mga palaruan doon, tatry naman namin dito sa SM Manila. At bago nga kami makahanap ng parking dyan ay talagang nahilo ako ng bonggang-bongga. Ilang beses ba naman umikot-ikot itong asawa ko para lang makahanap ng parking. Holiday kasi ngayon kaya parang family day na rin ang lahat. At bago na muna ang lahat, kumain na muna kami dito sa Mang Inasal. Pagkasama namin ang lolo at yung kapatid ng asawa ko ay talagang sa Mang Inasal kami kumakain. Para sure na busog, kailangan natin mag-only rice. Abay, etong ang anak ko ay sige na lang pa-cute habang nag-aantay kami ng pagkain namin. Yung fries na kinakain niya ay tinake out pala yan ng papa niya sa Jollibee bago kami umakyat dito sa Mang Inasal. After namin kumain, dumiretso na agad kami dito sa palaruan. Dito lang naman yan sa kids venue. Agad namang dumiretso itong asawa ko sa counter para makapagbayad na at makapasok na nga itong dalawa. Malayo pa lang kami, tanaw na kasi nitong anak ko yung palaruan. Minamadali na nga kami dahil atat na nga siyang pumasok. Buti nga itong isa ay medyo easy pa. Pero itong isa, hay nako, hindi mo talaga matitiis dahil nga anak mo. At sa wakas nakapasok na rin kami. Grabe nga yung tuwa ng panganay ko. Halos hindi mo na nga mahabol dahil sa sobrang excitement na nararamdaman niya. At natuwa naman ako dito sa bunso ko dahil pabaliktad mag-slide. Ito talaga yung mga moment na parang hindi na ako kilala ng anak ko. Sobrang saya kasi niya at busy talaga siya sa paglalaro. Kaya heto akong nanay, tamang kuha na lang ng pictures at video nila para may ma-post at ma-save na mga memories habang ganito pa lang sila kaliliit. Kasi alam nyo ba na isa sa mga stress reliever naming mga nanay ay tumingin sa mga throwback pictures ng mga anak namin. Lalo na nung mga newborn pa sila. Going back pala sa paglalaro ng anak ko, pinagtry naman siyang pagtalon-talonin ng papa niya. Pero akala ko siya lang yung tatalon, yung tatay din pala. Abay, nawili na nga kung hindi ko pa sinaway, hindi pa papaawat. Pero mukha namang nag-e-enjoy yung anak ko, kaya ayan, hinayaan ko na lang. Pinagtry ko naman pala siya ng iba't ibang laruan dito para naman masulit namin ang paglalaro dito. May dalawang bata na namang sumaya. At malapit na nga ang oras naming lumabas dyan, grabe kung magwala itong panganay ko. At nung nakalabas na nga kami, dumiretso na lang kami dito agad para makabili ng cheesecake na milk tea. Kasi nga, nabitin talaga siya sa paglalaro. Hay nako anak, kahit 3 oras pa yan, bitin talaga sa'yo. At sa sobrang pagod, nakatulog na nga itong bunso ko sa akin. O siya, hanggang dito na lang muna. Thanks for watching, babu!